Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 9:02 sa aga. Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsunod muli sa mga ating motorship. Naka-4 personnel ini para sa operation natin. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Matiktahan ang ina freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa, diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo, adlaw kita sang Miyerkules. December 17, 2025. Ako ang inyong mangin kaupod, Hope Torichante, kag welcome sa balita, issue, kag iban pa sa Radyo Pilipinas. Sige nga adlaw sa Miyerkules mga kabyanan, of course, no, first of all, gusto ko kamo i-greet sa Merry Christmas. Nakailapit na lang gid kag sa ulugo na naton ang Pasko kag bagong tuig. 8 days na lang kag Pasko na. Feel na nato no ang Pasko, especially sa mga government employees, no, even sa mga local government units naton kay naaprubahan na no ang mga bonus lakit na dira ang CNA, SRI no for government employees, and also sa mga COS job hires naman niya makabaton man sila no sa gratuity pay nga 7,000 pesos. Almost all man no naga-follow sa similar nga paghatag sa CNA and SRI, no, 30,000 pesos, 20,000 pesos, and gratuity pay for COS and job hires nga 7,000 pesos. And speaking of that, no, mga kabyanan, good news for employees, regular man ina o kung na COS, job hires nila sa Iloilo Provincial Capital, bangod ha, naprobahan na sa ganyang panalawigan ang SRI sa mga empleyado sa Kapitolyo. So, Merry Christmas sa inyo nga tanan. No? Kabay pa nga mangin blessed ang ining grasya nga nabato, no? Kag para nga makabakal sa mas makabulungan nga mga pagkabutang or bagay or makabulig sa inyo no sa pangadlaw-adlaw nga pagpangabuhi. And syempre, speaking of Christmas, no, ang aton nga mga kauturan, naka-feel na gid sa espiritu sa Pasko, especially nga nagsugod naman ang simbang gabi sa aton nga mga simbahan, no, simbahan Katolika, and also may mga sa padayon no, nga mga opening of lights sa mga nakalain-lain na kabanwahanan and kaprobinsyahanan diri sa Western Visayas. Kahapon, mga kabyanan, giniwat ang pamukaw para sa Dinagyang Festival 2026 sa December 15 naman yan, no? Ang Binirayan Festival 2025 opening. So, formal na naginbuksan ni Governor Paulo S. Javier ang pagbukas ng Binirayan Festival sa probinsya sang Antique. So congratulations sa mga Antiqueño, and nagapadayon sa karon mga kabyanan ang mga aktibidad
for the Binirayan Festival until end na ina no sang bulan sang Disyembre. So later ipabati natin no ang mensahe man ni Governor Paulo Javier Kadungan sa pagbukas ng Binirayan Festival, especially no nga sang December 15 may giniwat nga fluvial parade dira sa may Malandog River sa Malandog Hamtik Antique. And ipabati man natin later mga kaabyanan ang pila ka mga report no sang Radyo Pilipinas Iloilo reporters. May ara no sang preparations ang syudad sang Iloilo para sa sining nga holiday season. Subong mga kaabyanan, batsyag na gid nato no ang holiday rush ang mga kauturan nato no nagapadulong diri sa syudad sang Iloilo para magparamaklo no sang ilang exchange gifts no and sa mga idugang para sa Noche Buena. And speaking of exchange gift mga kaabyanan, Merry Christmas and kabay pamangin happy no ang Christmas party sa mga kabataan, especially kay subong December 17 ginahiwat no ang mga Christmas party sa pila ka mga bulutuan diri sa syudad o probinsya sa Iloilo. So congratulations kay after that no makapaway man ang ato yung mga kabataan sa ilang pagtuon no kag maka-focus man sa selebrasyon sang Pasko kaupod ang ilang mga pamilya. So tion nga daan no basta magambal kita Pasko, tion gid ini para sa aton yung mga kauturan na mag-ulip danay no as a family. Subong mga kaabyanan, batsyag naton ang init no diri sa syudad sang Iloilo. Nagatagiti ang init, especially kung udto mga kaabyanan. So, ato niya panugyan sa ato mga kauturan na dalagi ito mo sang tayong kay mainit kung udto and kung hapon naman, di natin mapaktan, nagagalong. No? May mga pagtupa sang ulan o kung pagpanalithi. So, please, no, protect yourself. Kaya likawan naton no ang mga trangkaso and at the same time gusto naton nga well and happy kita or energized kita sa aton mga Christmas parties, family gatherings no and especially sa Pasko kag bagong tuig. Since kalabanan sa ato ng mga chikitings, no, mga kabataan, mga estudyante ang nagasaulog sa gina Christmas parties sa naglain-lain ng mga bulutuan sa syudad sa probinsya sang Iloilo mga kaabyanan, gusto natin i-check no kamustahan ang lakat sa panahon no. I-check natin kung may balas ang possibility sa pag-ulan subong nga adlaw sa Miyerkules, Disyembre 17. So makaupod naton sa piyak nga linya ang aton nga DOST Pag-asa, si Ma'am Lenore Silvestre. Hi ma'am, good morning. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hi, hello everyone. Good morning. When you have to request for the update, around the mga aldaw pang 1 day, depende sa din classified. Sure na, dapat may information pag in-order ng relevant. Well, important na nag-upload sa CBA by the Central. I think nag-upload sa Southern Mindanao. Dili na ito ng Visayas, general sa Rodeo kita, pero naman na ito na doon ang mga posibilidad sa mga isolation na pag-ulan
Pangalan pa nga loob, bumisit sa hapon sa karabihin, tulad ng Eastern. Makasarangan to din makusulungan na kami natin mamarahalin sa direksyon northeast sa magkadalang sa makasarangan to mabalat niya panagatan. For the temperature natin sinaraling sa 25 to 22 degrees Celsius. Ang adlaw na pinakabilang alas 6 ng kabilang aga, magbugato na din alas 5:31 ng karon sa hapon. Kabunin ang ating latest na update o indication yung magkakaroon ng emergency. Ako si Barto, ganun kayo magtumabit niya sa naman. Nabatian mga kabiyanan si Ma'am Minor Silvestre sa DOST Pag-asa. Naghatag sa atin sa pinaka-ulihi nga lakat sa panahon diri sa Western Visayas. Mga kabiyanan, storya nato ng pila ka mga balita, no? Diri sa Rayan Sais, na-mention natin kanina, ang Sangguniang Panlalawigan, no, naghatag sa Certificate of Commendation and check, no, na nag-umod sa incentives para sa mga Ilonggos nga nalakip, no, sa top 10 sa respective nga mga licensure examinations bilang recognition sa ila academic excellence kag outstanding achievement. So sa Fisheries Professional Licensure Examination, top 3 si Giselle Alcantara sang Dumangas, Iloilo, top 8 si Andre Von Villarin, no, sa Woton, Iloilo, top 8 man si Leslie Kate Makaling sa Tigbawan, and top 10 si Cindy Mandal sa Woton. Sa Forestry, Forester Licensure Examination, top 3 si or top 6 rather si Jade Micah Bangeles sa Nganiway, kag top 6 man, no, si Bobby Maderse sa Lambunaw. Good news naman para sa province of Iloilo, bangod ginapabugal, no, sa Kapitolyo na may ara na inisang 28 licensed primary care facilities o sa diin, no, ang syudad sa Pasig. Official na nag-join sa nagadamo nga network of accessible and people-centered nga health services. So, meaning nga milestone na kabiyanan nanging posible suno sa Iloilo Provincial Capital, pinaagi, no, sa dedikasyon kag hard work sa mga health workers kag local government units sa diin ang ila commitment nagapadayon agad nga isulong, no, ang successful implementation sa universal healthcare sa probinsya. So nagapasalamat ang Kapitolyo Provincial sa serbisyo kag perseverance sa mga health workers agad nga mahatag, no, ang kalidad nga primary care palapit sa mga Ilonggo. Samtang ginpanginbulahan sa Iloilo Provincial Capital ang mga outstanding na mga local government units sa 2025 Local Legislative Awards sa DILG Western Visayas. So sa diin, first place mga kabiyanan ang syudad sa Pasig for the Component Cities category. Second place naman ang Banwasang Pavia para sa first to third class municipalities. Kag second place ang Municipality of New Lucena para sa fourth to sixth class municipality. So ang pasidumog nga inino sa Kapitolyo ang nag-exemplify sa significant na accomplishment sa sangguniang bayan sa local legislation agad nga maka-contribute sa paglabot sa socio-economic development. So bungad lang mga kabiyanan, December 17, tomorrow, December 18, isa ka holiday, isa ka public holiday sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Bangod gina sa ulog nato, no, or ginadumdum naton si Graciano Lopez Haina.
So ginadumdum naton si Graciano Lopez Haina, isa ka bugay no sang Iloilo, ug isa ka Filipino hero. Kung sa diin no iyang courage kag intellect no nagbilin sa aton sang lasting mark sa bilog nga pungsod Pilipinas. So siya mga kabiyanan ang ginbunag sa December 18, 1856 sa distrito Sangharo. Si Graciano Lopez Haina isa ka manunulat, orator no kag reformist nga nagpahayag no sa mga injustices sa tion sang Spanish colonial period. Siya man ang founder no ang founder kag first editor sang pahayagan nga La Solidaridad kag nangin isa sa mga key figure sa propaganda movement kag nag-advocate for peaceful reforms, equal rights, and representation for Filipinos in the Spanish government. So, ang legasiya mga kabiyanan ni Graciano Lopez Haina, hindi gid naton pagkalimtan, no? Especially tomorrow, no? Sa ulugon naton or dumdumon naton, no? Ang baganihan ni Graciano Lopez Haina. Imagine, no? The founder and the first editor sa La Solidaridad. Sa iyang birth, no, December 18. Kabay pa, no, nga hindi pagkalimtan, especially sa ulihing tubo, ang nanging kontribusyon sa Ilonggo nga hero si Graciano Lopez Haina. Aton gid iniya no si Graciano Lopez Haina, that's why it's a public holiday for the city and the province of Iloilo. Mga kabiyanan sa aton nga pagpadayon sa balita, no, ato naman nga ibaluon no diri sa syudad sa Iloilo, kamusta ayhan ang ilang preparation no sa Iloilo City Government subong nga holiday season. Para maghatag sa aton sang detalye mga kabiyanan, hatagan kita no sa impormasyon ni Emirus Santiaguto, ang aton nga City Hall beat reporter. Radyo Pilipinas Report. Ems, mayong aga. Mayong aga, Hope. In preparation na sa holiday season, no, ang Iloilo City Government pinaagi sa Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office kaupod ang Iloilo City Emergency Operations Center may pila kapag panghanda no in preparation na sa pagtubok sa mga tao sa mga public places kag sa pag-umpisa man sang simbang gabi no. Base diri sa ating pag-check no sa situation report sa Iloilo City Emergency Operations Center, may ara sila sa 5 ka ambulansya nga naka-standby, 1 ka rescue trucks, 51 naman ka patrol vehicle kag 68 ka motorcycle ang naka-standby nga mga salakyan sang ICPO. Kag sa bahin naman sa mga personnel no, nga ipang-deploy sa Iloilo City Government in coordination sa pagbantay sa mga dalanon naton sa mga public places. Sa bahin sa Iloilo City Emergency Operations Center, may 6 sila ka personnel. Sa bahin naman sa CDRRMO, may ara sila sa 23 ka personnel. Kag sa bahin naman sa ICPO, may ara sila sa 88 ka personnel. Kag sa Public Office and Safety Management Office o kung POSPO, may 40 sila ka personnel nga ipang-deploy sa mga nagkalain-lain na lugar din sa syudad. So overall, ang resources sa Iloilo City Government, may ara sila sa 154 ka mga personnel kag 127 ka mga salakyan, no? As of December 16 naman, 4 a.m., no, kay TIA,
Nag-umpisa na ho pang aton nga simbang gabi, no? Nga pila ka observations ang Emergency Operations Center nato, no? So generally malinong kag matawhay, generally peaceful kag wala sang crime-related incidents. May report sa una nga adlaw sa Misa de Aguinaldo nga gihiwat kadungan sa pamukaw sa Binagyang Festival 2026, no? Ang ilang monitor, no, sa kadamuon sang tao, may ara sila din mga churches nga na-monitor, no, sa bahin sa San Jose Parish Church dira sa may Plaza Libertad, kadamo gani, no, around 3,000 to 300 3,500 packs. Wow. Ang ilang nga na-monitor. Dira naman sa may La Paz Parish Church, may 700 tubtob 1,000 nga packs na sila na-monitor. Dira naman sa Haro Metropolitan Cathedral nga ginakabig naton nga isa man ka destinasyon sa mga tumuluon naton sa simbang gabi, naglabot hope sa around 5,000 ka packs ang ilang nga na-monitor. Kag diri man sa may area sang La Paz, sa St. Clement's Church, no, yara sa 1,000 tubtob 2,000 ang ilang nga na-monitor. Sa mga magagmay naman naton nga mga simbahan sa Tansa Church, around 200 to 300 packs. Sa Assumption of Our Lady Parish Church sa Barrio Obrero, 100 to 200 packs. Kag dira sa may bahin sa Santa Ana or St. Anne Molo Church, 500 to 700 packs, no? And take note, galihot, no, nga ginpasaka na sa blue alert status sa Iloilo City Emergency Operations Center in connection sa 2025 holiday season, no? Ano ba lang bot sa lingon kung napasaka kita sa blue alert status? May ara sila sa 24/7 nga monitoring sang tanan nga mga insidente sa bilog nga syudad sang Iloilo kag updated nga coordination sa mga miyembro sa Iloilo City DRRM Council kag continuous man nga monitoring sa mga CCTVs na nakapalibot diri man sa Iloilo City, no? So ang panugyan sa Iloilo City Emergency Operations Center, no, sa mga publiko naton nga magasaulog sa Christmas season, masako ang ila nga hiwa sa Christmas parties is maghalong gid kag mag-uligmat sa mga insidente sa ila nga palibot. Kadi na yun nga mag-report kung may mga incidents sila, no, sa Iloilo City Emergency Operations Center naton kag sa mga kapulisan ho. Dira natin makita, Ems, no, nga kadamo gid man sa mga tumuluon naton nga nagapadulong sa mga simbahan naton kay ginatos, no, ang numero sa mga faithfuls naton nga nagapadulong kay magatambong or naga-join, no, sa simbang gabi sa mga naglain-lain na mga simbahan diri sa syudad sang Iloilo. By the way, may na-mention na yan nga numero, Ems, no, sa mga traffic aids naton nga naga-monitor sang aton nga trapiko, no, diri sa syudad sang Iloilo kay batsyag naton, no, ang Christmas rush diri sa Iloilo City, especially sa Iloilo City proper, sa distrito man sang Mandurriaco sa diin nahamtang ang mga dalagko naton nga mga malls. Yes, Hope, no? Actually, na-interview mo na natin before si retired Colonel Odorico Garbanzos, ang head ng TTMO, no? Kaya mga notice mo, subong kung maglibot ka, very active ang mga traffic personnel dahil halos tanan nga dala nun nga na-anticipate nato ang ginatawag nga gani ni Garbanzos is choke points, no? Mga choke points area diri sa may Iloilo City. For sure, ara, yun nga naka-deploy nga mga traffic personnel sa TTMO. Kung di ko man sala, around 300, no? Ang miyembro sa TTMO nga naka-deploy sa mga nagkalain-lain nga area and full force na sila, no, this holiday season. Ang mga nagani nga sa mga interview natin si Sir Garbanzos, no, nagpangayo man siya sa mga pila ka mga reminders, abi, sa mga commuters naton or sa mga private car owners naton nga ang siling niya. Una, i-maximize ang mga available na parking spaces kung dito sila sa may bahin sa downtown area, no? May ara kita dito sa duha kada nagkuan nga merkado, ang Iloilo Terminal Market kag ang Iloilo Central Market nga may ara sa rooftop parking, no? So siling niya kinahanglan nga i-utilize naton ini, no?
Kag ang iyaman niya panugyan, kung gamay man lang imo dala, kung wala ka man lang gid sang kantunan, nga kung pwede, hindi magdala sang private cars, no? Kahit di kung hindi gid malikawan, nga halimbawa mangubra ka for your Noche Buena, at madala ka, at siling niya, sunod lang sa traffic rules. Kaya take note, no? Ang iyang reminder is magapadayon ang clamping, no? Sa mga salakyan nga wala nagasunod sa mga parking areas kung sa traffic rules, siling niya sige-sige ang ilang operasyon this holiday season. So, amo lang na, nagapangayon siya sa kooperasyon, siling niya, doon nag-doble gid ang mga salakyan, no? Doon times 2 ang pag-influx ng salakyan nga nagasunod kaya nagwa diri sa Iloilo City because of this holiday rush show. Madam Ogid niya, salamat. Emerald Santiagudo. Para sa Bagong Pilipinas, Emily Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nabatian mga kabiyanan si Emerald Santiagudo, nagatag sa atin, no, sa preparations sa Iloilo City Government in relation, no, sining na holiday season. And speaking of preparations, ginpasakat na sa Iloilo City Emergency Operations Center sa Blue Alert status, no. Kumbaga 24/7 nga nagabantay ang Iloilo City EOC sa mga dalanon naton, mga insidente, no, diri sa syudad sa Iloilo. Especially may ginangiwat na, no, nga simbang gabi sa mga naglain-lain ng mga simbahan diri sa syudad sa Iloilo. And in relation to that, no, may mga ginpang deploy nga mga personnel and also, no, ang ato nga mga traffic officers, no, pasiguro man sa Iloilo City Government nga naga-standby, bulig, no, sa pag-manage sa trapiko diri sa syudad sa Iloilo, especially nga mabatsyagan na naton ang holiday rush o kung Christmas rush, no, diri sa Iloilo City. Yung mga areas, mga kabyanan, na ginadugukan gid, no, sa mga salakyan and sa mga bumalakal, of course, no, ang Iloilo downtown area, no, dira sa may Dalang Jembasa, also sa may distrito sa Mandurriao, no, may mga malls kita dira. So, kung gusto niyo magbakal, no, sa inyong pang Noche Buena, please mag-alat gud sang tiyempo, no, para dira kay kung magagets man nato, no, nga every time nga may ara kita sang celebration, no, every time holiday season, no, may pagdugok gid sang tao, may pagdugok gid sang traffic, no, diri sa Iloilo City. So be patient man, no, mga kabyanan, kay hindi gid magpadala-dala sa init sang ulo, ha, para malikawan man nato ng mga inaway sa dalan. And kung magbiyahe ka mo, no, din man parte sa syudad kag probinsya, please, no, i-check ninyo ang inyong salakyan kung roadworthy bala ini, no, sa pagbiyahe para nga malikawan ang mga aksidente. Philippine Standard Time, 9:30 sa aga, mga kabyanan, sa aton nga pagbalik ato naman istoryahan ang Binirayan Festival 2025. Bantayan sa pagbalik sang balita, issue, kag iban pa sa Radyo Pilipinas. Sabi ko, napakagandang collaboration ito ng ating Radyo Pilipinas as the public radio of the Philippines, sapagkat ang collaboration ay sa pamamagitan ng paglalagay mismo ng isang radio station sa loob ng universidad. Meaning, nasa pusod na kayo where thousands of students ay naririto. And right now, we have a very, very active collaboration sa mga estudyante. As I mentioned, this is really
a continuous engagement, it will be a great opportunity to work with the Radio Pilipinas, being our partner, because we believe that the university could not exist without our collaborations. And we have already some initial talks with DG Amparo, Dindo, kanina on how would we maximize the potentials of our students, our faculty in the university. Ramdam natin ibang simoy ng hangin. Ito ay ganda ng iyong dating. Pagsilang ng sugon doon sa Bethlehem, siya ang nagligtas ng kasalanan natin. Nalimutan na natin ang siya tunay na dula ng Pasko. Maalay sa ating kapwa, manutupin na pero ay mamahal ng walang ang tunay na Pasko ay tayo. At ang nagana ang Pasko ay magmahal at ibigay ang ang Pasko ay ikaw ang iba-iba isa tayo. Bagong Pilipinas, bagong Pilipino, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Sana makuha mga sukat natin kahit iba paniwala natin. Kaya ngayong Pasko magkasundo tayo. Magandang buwan. Pasko ay tayo. This is the celebration of the birth of Jesus. And to once again dedicate ourselves and our lives to that service. Bagong Pilipinas, bagong Pilipino, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Tunay na Pasko ay tayo. Yan ang ginagawa natin. Ang Pasko ay magmamahal, magbibigay kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako. Iba-iba ay isa tayo. Bagong Pilipinas, bagong Pilipino,
ang tunay na diwa ng Pasko. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Philippine Standard Time, 9:36 sa aga. Antes natin mga kaabyanan, istoryahan ining pagbukas ng Binirayan Festival dira sa probinsya sang Antique. Ato nanay no ngay baloon kay may isa ka Captain Blind no nga nagbalik sa 3rd Infantry Division para maghatag inspirasyon sa mga kaupod nga soldado. Para maghatag sa ating mga kaabyanan sa among balita, si Paul Tarosa no ang magadulong sa aton no sa impormasyon tuhoy kay Captain Blind no na nagbalik sa 3rd Infantry Division para maghatag inspirasyon sa mga kaupod nga soldado. Radyo Pilipinas, report. Mayong aga, Paul. Mayong aga, Hope, kag sa tanan naton nga tagpalamati, mga kabyanan, nagbalik sa 3rd Infantry Division si Captain Jerome Hacuba. Kag kinala ini as Captain Blind, kag naghatag ini siya sa inspirasyon kag paglaom sa iya mga kaupdanan nga soldado. Mainit kag ginabi-abi si Hacuba sang mga opisyal kag soldado sang 3rd ID sa ginpatigayon sini nga talk to troops sa Camp Peralta, Hamindan, Capiz. Si Captain Hacuba anay enlisted personnel ni siya sang 3rd ID at nangin opisyal sang Philippine Army. Unfortunately, sang 2016, samtang nagapatigayon sila sang combat operation sa Maguindanao, na lokpan si Captain Hacuba kag nabulag gid kung madumduman sang aton mga tagpalamati sang 2016 amo ni siya ang mga wounded nga mga personnel nga ginbisita sang anay presidente, former President Duterte. Kag ano gid no masubo gid ang inagyan ni Captain Hacuba. Pero apisar nga amo ning sitwasyon niya, di na siya kakita, wala ini siya naguntat sa pagserbisyo sa nagkalain-lain nga administrative kag leadership role sa Philippine Army. Sa iya ginpakita nga kaisog professionalismo kag dedikasyon sa katungdanan, nakuha sini ang respeto kag pagdayaw sa mga kaupod sini nga soldado sa pungsod. Kung nagabisita ka mo no, sa iya sini nga Facebook page, Jerome J. Hacuba, makita mo dira kadadlaw ang iya nga mga post, ang mga ginahimo niya no, pisar nga hindi na siya kakita, pero dira mo bala makita nga amo na ng sitwasyon niya, pero nagapabilin siya nga positibo kag naghatag yun siya isang inspirasyon hindi lang sa mga soldado kundi sa aton man nga mga Pilipino. Sa iyang mensahe sa ginatos ka Spirit Troopers, yung pahayag ni Captain Hacuba ang mga leksyon nga iyan natunan bilang isa ka wounded soldier nga wala gid nagpapirdi sa mga pagpanghangkat bisan hindi na siya kakita, nagapadayon gihapon ng iyang handom kag tagipusoon sa pagserbisyo. Ginpanagyanan man ni Hacuba mga soldado nga magpakapag-on bangod ang matud nga talaksan sa pagserbisyo sa banwa, hindi lang pisikal nga kusog kundi karakter, kaisog kag malasakit. Kag gin panginbulahan gid siya no ni Major General Michael Samson, ang commanding officer sang 3rd Infantry Division. So no, kay General Samson, Captain Hacuba reminds us that the strength of a soldier is not measured by what he has lost, but by what he continues to give. So, kanami gid no, nga ang amuna nga klase sang soldado, ano gid, pampataas moral gid din sa mga soldado sa 3rd Infantry Division. Yes. Goosebumps, Paul, no? Yung istorya ni Captain Hacuba, no? Si Captain Blind naton. Kay, kumbaga, inspirasyon ni siya, no? Sa aton yung mga wounded soldiers nga abi nila, no? Once nga may kasablagan na sila sa lawas, no? Do wala na sila sang pulos, wala na sila sang papel, but ginpamatud-an no, ni Captain Hacuba nga may kasablagan man sa lawas, no? Wala man siya sang eyesight, no? Hindi man siya makakita. Despite that, no, makabulig siya sa gihapon para sa mga pumuluyo. Makabulig siya sa gihapon sa paghatag sang safety and security diri sa
Western Visayas po. Ano na ni siya tani, no? Kundi kita magsala, maretiro na ini siya kung tani. Pero mando ni Presidente Ferdinand Marcos ang pag-promote sa iya. Kagti manduan man sa Presidente ang Department of National Defense and Review ang CDD amo ni ang sa disability bala. Yes. Disability discharge. Nagikan sa militar nga nagaseparar sa mga soldado, nagikan sa serbisyo bangod sa disability samtang nagapatigayon sa ilang responsibility. Kagti nakita mismo sa presidente ang ining sitwasyon, kagti gintagaan niya ba gani ni sang promotion to major, pero sa karon do wala pa ata maggawa ang order, pero good blessing, no, kay Captain Hakuba ang promotion, kag ti padayon siya sa paglibot man hope, no, sa mga army units. Kag may mga advocacies pa ni siya nga may ginabaligya ata ni sila nga mushroom. Tapos kag ti amo na ang suporta bala sa mga wounded soldiers. Nati balaan taman hindi basta-basta ang ilang inhimo nga sakripisyo, ti mauntat ang ilang income kuning kaso nga ti balaan ta may mga benefits pero ti sustainable bala. So muna may mga ginahimo siya nga mga tikang para nga ti makabulig man sa mga kauptanan niya man na nagnapilasan, may kasablagan bangod sa ilang pagtrabaho. Yes, kag gusto natin ipalabot man, no, kay Captain Jerome Hakuba nga nagasaludo kita sa ila, no, kag we're grateful sa ila nga sacrifices para sa aton nga kalinong kag katawhay, no. Madamo gid nga salamat, Paul Tarosa. Balita sa 3rd Infantry Division para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, report. Nabatian mga kaabyanan, si Paul Tarosa nagatag sa aton sa update tuhoy kay 3rd Infantry Division Captain Jerome Hakuba o kung kilala bilang Captain Blind ko sa diin, no? Naghatag siya sa inspirasyon para sa mga kasubong na mga soldado nga kumbaga wounded, no, bangod sa nag-join sila, no, sa mga operations or missions. Kag unfortunately may ara sila sa nga kasablagan sa ila nga lawas. Siling gani nila, no, kung ang imo kasablagan wala man nagahamper sa imo to do your duty, no, nagastay, no, sa trabaho. So si Captain Hakuba, no, siya nagaserbe nga inspirasyon, no, sa mga kaanay nga mga soldado, no, nagbalik siya sa 3rd Infantry Division para maghatag sa inspirasyon. Just the inspiration alone, no, dako na inang abulig pampataas moral sa aton nga mga kauturan ng mga soldado. So congratulations, thank you so much, no, kay Captain Jerome Hakuba. As mentioned kaina mga kaabyanan, no, December 15 official nga gimbuksan ining Binirayan Festival 2025 pinaagi sa symbolic, no, kag puno sang kultura nga opening salvo nga ginpatigayon sa Hamtik Antique, no, isa ka makasaysayan nga malandog Hamtik, no, kag sa EBJ Freedom Park sa San Jose de Buenavista. So nangin highlight diri mga kaabyanan ang pagbukas, no, sang nangin highlight sang opening, no, ang reenactment sang una nga Malayan settlement kag ang fluvial kag torch parade, no? Naging pasakupan sang 6 ka cluster nga ginhalinan sa mga representatives from local, provincial, and national government agencies, national or non-government organizations, and private sectors across the province. So yari bala, no, mga kaabyanan naton nga
lantaon no ang nangin opening sa Binirayan Festival 2025 naging pangunahan mismo ni Governor Paulo Javier. Ang ating mga SP, ang ating mga empleyado sa gobyerno, sa ating mga ginikanan, may daigig na gabi sa itanan. Ay, jagali si ano. Kasi si Puloy nakilala niyo rin, di ba? So kung man nagpasalamat sa aton mga Antikenyo sa pagsuporta sa paghiwat ng ating Binirayan 2025. Kagadya, ang Binirayan 2025, abay man ang ating mascot na si Puloy. Di si Puloy? Hindi makauli, hindi matatabi. Siyempre, ang kantiket kami. Oh, antiken nyo sa basta, antiken. So now, I declare the opening of Binirayan 2025. Man natin ang ating mga SP, ating mga empleyado, sa ating mga ginikanan, So nasaksihan natin mga kabiyanan ang opening no sa Binirayan 2025 ina ang pinakadako ng festival sa Antique and sunugani sa mensahe no ni Antique Governor Paulo Javier no kabay pa nga mangin trademark inigid no sa mga Antikenyos nga kung may dinagyang ang Iloilo kag may ati-atihan na clan, may Maskara Festival ang Bacolod, ang Antique may ara man sa Binirayan Festival kag isa ini ka makasaysayan nga pag sa ulog no sa mga Antikenyo dira sa Maya probinsya sa Antique. So congratulations no kay Iloilo Governor or rather kay Antique Governor Paulo Javier and also sa tanan nga mga pumuluyo sa Antique. Sa siging bayan mga kaabyanan aton ipabati sa inyo ang pagpanguna ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpasumpa no sa mga bag-ong star rank officers sa Philippine National Police. All other guests, please remain seated. All other guests, please be seated. And accept the 20 stand officers for the oath taking. I would like to request the President for the Marcos Jr. to administer the oath taking. Will all those taking their oaths today raise your right hand and repeat after me? I, your name, having been promoted to the rank of your rank, do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position and of all others I may hereafter hold.
under the Republic of the Philippines, that I will support and defend the Constitution of the Philippines, that I will bear true faith and allegiance to the same, that I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines, and that I impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Congratulations. And now let us hear the message of His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines. Executive Secretary Ralph Recto, DILG Secretary John Vic Remulla, Philippine National Police Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Tates, our star rank officers of the Philippine National Police, my fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning and welcome to Malacanang. Today, we formally recognize a milestone in your individual careers and in our continuing effort to strengthen the Philippine National Police as a disciplined, professional, and dependable institution. I congratulate the 50 star rank officers, 6 of whom are police major generals, 44 are police brigadier generals. Your promotion reflects years of dedicated service, of seasoned leadership, and the confidence of the institution you now will help steer. As you climb up a rank, you must realize this is not only a recognition of your past performance, but rather a clear and higher expectation of how you must live from this point forward. Higher rank entails a broader authority. You now carry greater influence over police operations, the welfare of your personnel, and most importantly, the trust of the public. This is the stage where leadership is being measured by your judgment, restraint, and consistency in upholding the law. So I ask you to continue to improve yourselves, personally, professionally, institutionally. Do not be complacent. Be firm, be fair, be decisive, while remaining fully respectful to the rights and dignity of every single Filipino. Ang kapangyarihan na hawak ninyo ay may kaakibat na pananagutan. Nakataya ang kredibilidad ng institusyon at ang tiwala ng taong bayan sa bawat galaw at desisyon ninyo. Kaya't nararapat lamang na alagaan ninyo ang tiwalang ipinagkaloob sa inyo. The challenges before us are becoming even more sophisticated and even more complex. We face social divides, political moves, emerging tensions within our communities. At the same time, digital and technological threats now operate across borders and platforms. These threats can trigger disorder, which may escalate beyond physical spaces. In this environment, all people rely on the police as their immediate and dependable line of protection. Given the nature of your duties, be assured that this administration stands firmly behind the Philippine National Police. We will continue to support reforms that will enhance your capacity and boost your morale. 2 weeks ago, I issued Executive Order No. 107, updating the base pay schedule of all military and uniformed personnel. This will be implemented in 3 tranches starting January of next year, with subsequent adjustments in 2027 and 2028. In addition, your daily subsistence allowance will be increased to 350 pesos. So alongside these measures, we remain committed to supporting and ensuring the welfare of your families, recognizing that their well-being is integral to your service as a nation. We also recognize the sacrifices that they make to continue to support our policemen and for you to be able to continue your duties
safe in the knowledge that your families have been attended to. As we are in the holiday season, when more people are out in public and families are involved, this period calls for heightened security and vigilance. So maintain a visible and reassuring presence on roads, in public spaces, in transport hubs, and in communities where families gather. Tiyakin ninyo ang kaligtasan ng bawat mamamayan upang tunay natin maramdaman ang saya ng Kapaskuhan na may kapanatagan at pagkakaisa at may tunay na ugaya. This season likewise reminds us that public service does not pause even in times of celebration. So continue to serve with honor, lead with purpose, always act in the best interest of our great nation and of the Filipino people. Once again, congratulations on your promotion. Take pride in this achievement and find meaningful time to be with your families, especially during this holiday season. Thank you very much. Mabuhay ang PNP. Mabuhay ang Bagong Pilipinas. Nabatian mga kabiyanan si President Ferdinand R. Marcos Jr. Isa din yung pangunahan sa presidente ang pagpamunta sa mga bago na star rank of officers sa Philippine National Police. No? So, gin-congratulate sa presidente ang mga bago-promote ang mga star rank officers sa Philippine National Police. Laging pangabay, no, na hindi mangin complacent, but rather, no, i-improve ang ilang self, no, professionally and personally. So, congratulations sa mga newly promoted PNP officers. And silingani ng San Presidente, mabuhay ang Philippine National Police. So that's it mga kabiyanan, no? Para sa aton nga programa, ang oras 5 or 9:58 sa aga. Merry Christmas sa inyo nga tanan. 8 days na lang, tag Pasko na. Lapit na lang gid, no? Pila na lang gid katulog. And syempre, no, sa mga kauturan nato na nga magasimbang gabi, o kung magbiyahe, no, sa mga holiday season, please, no, mag-extra halong, no, kung magwa sa inyo nga mga puluyan. Madamo gid nga salamat mga kabiyanan sa inyo nga pagtutok diri sa programa Balita, Issue kag iban pa sa Radyo Pilipinas, sa Facebook Live, no, kag sa radyo sa 585 AM. Thank you sa inyo nga tanan. And syempre sa aton man ni mga katuwang technical diri sa studio, si Sir Vermer Aventura kag sa transmitter, Sir Jeffrey Betita. Mga kabiyanan ng inkaupad ninyo, Hope Tarichante, kaganing Balita, Issue, kag iban pa sa Radyo Pilipinas. Kag iban pa, diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.